So, salamat kaayo sa nga gihatagan o kanang ginhatagan o pagtagad no ang katong issue sa katong mga infrastructure projects, specifically flood control projects no. So recently siguro katong mga May 18 kutob 19 na gibaha no ang Davao. So mga 358 ka pamilya ang nag-evacuate no ang nabahaan unya kanang nay mga naguba na mga tulay unya gani na poy isa ka tawo nga namatay no kay na kuan siya na kuryentehan na nagkuan siya kanang dalubos ug na kuryentehan ana. So katong mga panahon na gi-suspend man sa hinuon sa kuan sa city government ang katong mga pagsulod sa mga trabaho o kana sa eskwela kay gi-prioritize sa mga clearing operations tsaka katong emergency. So ang katong kuan hinungdan sa katong baha kay tugod sa katong sa katong intertropical convergence zone unya mo na nag-overflow ang katong Matina ug kanang Bunawan River kay mga low-lying communities po ba ni sila. So karon nahimong hisgutanan no ang katong bahin sa flood control project no unya gani nagsulti ang ombudsman nga kinahanglan imbestigahon gyud ning flood control project kay kung tan-aw nato dako siyang issue kay mga 50 kuan pud no billion ang hisgutanan ginasulti nga 49.84 billion worth ang completed projects no unya so apil din ni mga drainage system ana no flood control structures unya galing lang ang ginasulti nato dinhi it is not enough nga mosulti na completed siya sa papel no kinahanglan mag-audit gyapon mag-engineering audit tan-awon ang katong mga nagasto ug unsay mga gigamit ba na mga materyales giyon sa pagbuhat mo na ang gusto nato nga mahitabo. Kay kung tuuson 358 ka pamilya gud in town ang nakuan ang naapektado ni ini no tungod sa pagkolaps sa Kalyawa ug kanang Matina Pangi. Unya ginasulti pud na mga watchdogs nga gina-flag nila 4.4 billion nga anomalya daw nga which includes kanang ghost projects, double funding, unya incomplete daw na trabaho. So karon unsaon na lang ang integrity ni ini, di ba? Unsaon mag-trust ang public bahin sa mga infrastructure program. So, dapat kini mga infrastructure program ang good. It is kanang designed unta or meant to kanang reduce the flooding of the kuan kan mga barangay pero nahitabo ang katong maong pagbaha, no? Unya nakitaan pud nila nga kanang murag isa lang ka contractor ba ang nakakuha og kanang daghan kaayong unsa ni kanang nakakuha sila kanang kontrata so specifically kaning Genesis 88 construction. So dinha nato makit-an nga kanang dili ta makakuan ba kanang murag dili na hinuon ta makatiwala bahin sa kuan sa kini mga yun-ani nga mga projects. Very important ang mga proyekto nga ingon-ani. Pero dili man pud ginaayo ug kanang buhat to. Nya kinahanglan nga imbestigahon gyud siya. So dili ni siya kanang this is all about kanang accountability. Dili ni siya political persecution sa pamilya Duterte kasi dili man pud nato masulti nga gisingle out sila kay naman po yung mga senador no nga nauna na gina-question related to the flood control project. So I think dapat ipakita gyud ni nga naapatay kanang kuan ba kanang ipakita nato nga ayuso nato ang katong governance no. So dinhi kanang ang perception gud sa mga katawhan karon kanang well-entrenched na ang katong corruption gani na related to the infrastructure project. So, manawagan ta nga dunay transparent nga monitoring, no? Manawagan ta nga dunay independent nga audit o syempre dapat duna po'y
partisipasyon sa komunidad pag abot sa kanang pagplano sa mga infrastructure projects kay makita na to evidence na magyud na nga nabahaan kung poorly designed ang kato mga projects madaot magyud sila sa mga sa baha o kanang siltation sa kuan sa mga river nya makita na to naapoy kanang a bit of kuan kining patronage politics ba kay o selective accountability pag abot sa infrastructure. So, ayaw lang siya masuko nga i-appeal siya o kanang imbestiga kay kanang dapat magyud nga kanang tan-awon kung i-validate kung tama ba gito mga kanang mga gipang reklamo sa katawan. Unya syempre at least ang community bahin ini sila magyud ang most affected. So angay lang yun nga imbestigahon. I mean, in the spirit of transparency, in the spirit of accountability, and in the spirit of good governance.